Samantala, eleksyon 2016, balita pa rin, tuloy ang patutsadahan ng dalawang tumatakbo sa pagkapresidente. Sina Vice Presidente Josie Binay at dating DILG Secretary Mar Rojas. Binanatan na naman ni Binay ang Administrasyong Aquino. Si Rojas naman na may patama sa isa pang kumakandidato sa pagkapresidente, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi pa man election period, nagkakainitan na ang ilang kandidato sa 2016 elections. Kahapon, tinawag ni Rojas na eksperto sa graft and corruption si Vice President Jejomar Binay nang tanungin ng media kung ano ang masasabi niya na ipinaliwanag ni Binay ang pagkakaiba ng graft sa corruption sa isang student forum sa Dumaguete City kamakailan. Yung graft anak has something to do with procedure, allegedly illegal procedures. Corruption has something to do with money. Maganda na nagpaliwanag siya tungkol sa graft and corruption dahil siya ang expert. Tanggapin natin ang kanyang paliwanag, no? Kanina may part 2 ang patutsadahan ng dalawa na parehong dumalo pero hindi nagpang-abot sa galing pook conversations with presidentiables on developing the countryside. Expert ka daw sa graft and corruption kaya kaya mong sagutin mo. Ang sagot namin nandun sagutin niya muna yung aming mga sinasabing mga pagkukulang. Hindi niya sinasagot, ibinabaling niya yung pagsagot sa pagbintang. Una. Pangalawa, talagang labis na nagpapatunay na si Mr. Rojas kasama talaga dun sa conspiracy ng demolition by perception. Sagutin na lang niya kasi imbis na manunuro siya na kung sino-sino o iba ang sisisihin niya. Totoo ba o hindi na overpriced itong building na ito? Totoo ba o hindi na overpriced yung mga cake? Unang nagsalita si Binay sa forum, inilatag niya ang kanyang plataforma. Kinuwento rin niya na noong bahagi pa siya ng gabinete ng Pangulo, nagtanong daw si Pinoy sa mga cabinet member kung bakit merong underspending. At ang sagot umano ay ayaw mag-release ng pondo ng DBM o Department of Budget and Management. Banat pa ni Binay, Tinanong ni Presidente yung NEDA, head, Mr. NEDA, tayo ba sa darating na mga quarters, magbababa tayo sa ating GDP? Hindi na ho. Tama nga pala, hindi na. Kasi ilalabas na yung pera tulong sa pamumulitika. sa isang text message, tinawag ni Abad na kahipokritohan ang pahayag ni Binay gayong noon umanong bahagi siya ng gabinete ay pinupuri niya ang administrasyon. Dati nang itinanggi ng administrasyon na ginagamit sa pamumulitika ang pondo ng gobyerno. Nang si Rojas naman ang magsalita, inilatag niya ang mga nagawa ng administrasyon at kung bakit kailangan itong ipagpatuloy. Doon natanong siya kung ano ang plano niya sa peace and order. Ipinaliwanag ni Rojas ang kanyang programang Lambat Sibat kontra krimen. Sabay hirit ng patama kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte na madalas magsalita tungkol sa pagsugpo sa kriminalidad. Pang-apat naman daw ang Davao sa may pinakamaraming krimen sa buong bansa. Katang-isip lang, imagination itong payapa sa Davao City. Hindi ko sila dinadown, sinasabi ko lang kung ano ang statistika. Hindi ako naniniwala na might is right. Hindi ako naniniwala that the gun trumps all others. No? At hindi ako naniniwala in summary justice or in one-man justice. Nauna rito, hindi itinanggi ni Duterte na nananatiling mataas ang crime rate sa Davao pero kabilang daw naman sa mga namatay doon ay mga kriminal din. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.